Magbigay lang po tayo ng isang mabilis at maikling reaksyon tungkol po dito sa magiging pong pagdedesisyon ng Korte Suprema tungkol po dito sa impeachment ni Sara Duterte. No? Napakainit na issue po nito. At inaasahan nga natin na sa pagbubukas po ng 20th Congress, no, sa July 28, eksakto po yan sa SONA ni Bongbong Marcos Jr., ay magsisimula po ang 20th Congress, tas kinabukasan ay magtatrabaho na ang Senado bilang impeachment. Tutuloy na po ang ang impeachment trial ni Sara Duterte. Ngayon, ang tanong, nagpetisyon po itong grupo ni Sara, itong sila Attorney Torion. Itong si Torion ay abogado din to ni Kibuloy, no? Nagpetisyon po sa Korte Suprema at sinasabi, ideklara ng Korte Suprema na walang bisa, invalid, yung impeachment na hinain po ng House of Representatives sa Senado. So, yun po yung issue nila Torion ng kampo ni Sara. Kumbaga, pinadidismiss na nila, pinatitigil na nila. At ang sinasabi nila, yun daw ginawa ng Kongreso ng House of Representatives ay hindi naaayon sa konstitusyon. So, yun po. Ngayon, ang tanong kasi dyan, ano nga ba ang magiging desisyon ng Korte Suprema dyan? Napakabigat po. Siyempre tayo, ipaliwanag natin, ang Constitution kasi ay napakaliwanag pagdating po sa kapangyarihan ng impeachment trial. Napakaliwanag po sa ating saligang batas na ang may kapangyarihang magdinig niyan, duminig, hindi lang po kapangyarihan, obligasyon na duminig ng kaso ng anumang impeachment ay Senado. Senado po. Kaya kay mga senator, tinatawag na senator judges. At ang sinasabi dyan is trial. Trial. So pag sinabing trial, paglilitis, dinggin ang panig ng magkabilang panig, diba, tag dito, maglatagan ng mga ebidensya, at yung akusado, kung si Sara Duterte, ipagtanggol niya ang sarili niya. Tas mula sa mga ebidensya, ay magdedesisyon po ang mga senator judge. So, yan po yung impeachment trial. Pero yun nga, yung grupo ni Sara ay pumunta agad ng Korte Suprema para i-dismiss. So, napakalaki, may mga malaking dyan constitutional question. So, yun po. Abangan natin ang susunod na kabanata. Sana ang Korte Suprema ay maging matalino dito at talagang ipairal kung ano yung nasa saligang batas. Maikling lang po yan, reaction. So, asahan natin na sana titindig ang Korte Suprema na ayon po sa ating konstitusyon. So, yun po. At bago pala tayo isa pa palang punto ko dyan, yung separation of powers, no? Yung kapangyarihan ng executive, yung tatlong branch ng gobyerno. Executive, patupad ng batas. Yung legislative, tagagawa ng batas. Ang taga-interpret po ng batas korte. Pero pagdating po talaga sa impeachment, may kapangyarihang magsulong ng impeachment, Kongreso, ang magtatrial, Senado. Hindi po Korte Suprema ang nagdedesisyon dapat sa impeachment. So, yun po yung nasa konstitusyon natin. So, Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban. Bunyog! Bunyog! Halikan na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.